A blessed Sunday to all of you. Ako po si Pastor Ato Gutierrez ng World Conquest Evangelistic Church, Marikina. Nasa second week po tayo ng Metro Manila lockdown dahil sa COVID-19. But anyway, there will be no way of stopping us to spread the Word of God. Alam niyo po, we have, ito na po yung last Sunday po ng Marso. Katulad po na naipangako ko, ang buong Marso po ay ang tatalakayin po natin ay tungkol sa Spirit of Wisdom. Ang title po natin ngayon sa mensahe po natin ay pinamagatang A Sound Mind in a Stressful World. Ang verse po natin ay matatagpuan sa 2 Timothy 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Sa New King James Version po, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and of sound mind. Sa Tagalog po, sapagkat ang spiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi spirito ng kahinaan ng loob, kundi spirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pansamandali lang po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil narito ka sa aming kalagitnaan, sa gitna ng nangyayari sa aming mundo. Lord, we thank you because our hearts are at peace, because you are sovereign above all. You are still God who is under control of everything. Salamat po at patuloy kami umaas at humuhugot ng lakas sa iyong salita. Kaya Panginoon, ipakita mo sa amin ang makahangahangang bagay habang ito po ay aming naririnig. Thank you Lord sa Holy Spirit, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng revelation. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. Alam niyo po, ito po yung panahon na maraming kaguluhan. Ano po? Very stressful po ang panahon po natin ngayon. Nung isang araw po ay nag-grocery kami, talagang ang mga tao po sobra pong nagpa-panic buying. Ang Facebook po ngayon ay very very stressful. Wala na pong ibang laman kung hindi coronavirus na yan. Ang masaklap pa po, ang nagpapadagdag dyan sa coronavirus na yan ay ang lumalaganap na fake news. Marami po kasi mga agents of fear, nagkakalat po ng fear and nagpapanik na po ang mga tao. Marami po nagpapanik buying. Ang problema po, yung iba po hanggang panic na lang. Hindi po nakakapag-buying kasi kulang po ang kanilang pera. Pero kung titignan po natin, kung tutuusin, hindi po talaga coronavirus ang papatay sa tao kundi ang takot, fear. Napakahalaga pong paalala sa bawat mananampalataya na ang lahat ng uri ng takot, kaduwagan sa peligro ay hindi galing sa spirito ng Diyos. Any form of cowardice is not of God. Okay? Alam niyo po, kahit wala naman po talaga yung coronavirus may mga Kristiyano pa rin talaga na takot. May mga Kristiyanong takot. Takot saan? Takot mag-opening prayer. I-assign mo lang mag-opening prayer. Sabihin, ay ayoko. Takot mag-share ng gospel. Takot mag-home visit. Takot mag-cell group. Takot sa persecution. So, malilit na bagay pa lang yan. Natatakot na. Sa ibang banda, sa buhay po ng tao, may mga tao naman pong takot mag-fail. Takot takot magkamali. Pero sa panahon po natin ngayon na napaka sobrang uso itong coronavirus na ito, takot po tayo talagang lahat lumabas. Kahit sino po ayaw magkaroon ng sakit na ito. Marami mga taong takot mawala ng trabaho, walang pera, walang makain, walang pambayad ng bills. Marami pong ganyan takot ngayon sa panahon ngayon. So ano po ba ang mas nakakatakot? Ang mamatay sa COVID o ang mamatay
ng walang Kristo sa puso? Tignan po natin yung tanong na yan at sagutin po natin. Anyway, yung takot po ay may masamang epekto yan sa buhay ng tao. Nakakagawa ka ng mga maling desisyon dahil hindi ka nakakapag-isip ng maayos, ikaw ay napangungunahan ng takot. Nagiging impulsive ka, madali kang magalit, madali kang gumawa ng desisyon na hindi mo pinag-iisipan. At madalas yan, napaparalyze ka, hindi ka makagawa ng move para mangyari ang isang bagay. Dahil ang takot po ay nakakaparalisa sa atin. Hindi po dapat ganon ang mga Kristiyano. Alalahanin mo po ang binigay ng Diyos sa iyo. Ano yon? Sabi po ulit, babanggitin ko po ang verse, 2 Timothy 1:7. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Ano po ba ang background ng scripture po na ito na sinabi ni Paul kay Timothy? Alam niyo po, sinabi po ito ni Paul kay Timothy noong early church kung saan po na si Nero ay pinipersecute ang mga Kristiyano. Sa pagkakataon pong yan, si Timothy po ang batang pastor nung panahong yon. Siyempre kapag bata, kahit na pastor ka, meron pa rin yan panghihina ng loob, lalong-lalo na sa matinding persecution. Nung mga panahon po noon, morbid po ang kung paano ipapatay ang mga Kristiyano. Pinapakain sa leon, itinatali sa poste, sinisilaban ng apoy. Ganun po ang klase ng pagpatay o ang pag-persecute sa mga Kristiyano po noon. Kaya po, kahit naman po siguro ako, kung sa panahon po na yun, talagang kakapitan po talaga ako ng matinding takot sa buhay ko. Lalo pa po siguro siya. Kaya po sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. So ito po ay hindi mo hiningi, ito ay ibinigay na sa iyo kasi past tense po ang pagkakakonstruct ng sentence. For God gave us. Okay. Titignan po natin ang ibig sabihin po ng talatang ito. Una po sa lahat, sabi po rito, for God gave us a spirit not of fear. Ano po ba yung spirit na yon? Ito pong spirit of fear po na ito ay spirit of cowardice, takot, kaduwagan, umuurong sa laban. Sabi nga nila, yung mga salitang kalye, tumitiklop ka, di ba? So, alam niyo po, hindi po kumikilos ang Espiritu Santo sa mga taong duwag. Okay po ba yon? Ang taong fearful, ano po ba? Kasi ako, ina-analyze ko, di ba, may taong takot, may taong duwag. Sabi ko, ano bang pagkakaiba nitong fear at saka coward? Sa tingin ko po, ang taong may fear, ito po yung emosyon, na negative emotion na nararamdaman mo kapag nakakasense ka ng danger. Pero yung taong duwag o coward, ito po yung taong walang tapang i-overcome yung kanyang takot. Maaari ka kasing takot Okay? Pero ako man, natatakot man ako. Pero alam nyo, ang Diyos ay binigyan na tayo ng tapang para harapin ang ating takot. Di po ba? Maganda po yung thought po na yun. Kaya dapat po tayo, normal lang po sa atin kapag nakakasense tayo ng danger, ay nakakaramdam ka ng takot. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng courage, okay? Para tayo ay managumpay at mapaglabanan ang takot na iyan. So yan po yung fear na tinatawag, Yung sumunod po niyan sabi, but God has given us a spirit of power and of love and of sound mind.
So, yung power po doon ay it is a strength to fight the fight of God. So, ito po ay laban ng Diyos na God is engaging us through His power in the Holy Spirit to fight the fight of God. Kumbaga sa boxing, hindi naman tayo puro ilag-ilag lang sa kaaway, yung tipong susuntukin ka, ilag ka ng ilag, ilag ka ng ilag. Alam nyo, kailangan pumuntos ka rin, ano? Medyo makasuntok ka rin naman, makapuro ka rin naman. Yan po yung lakas na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo yuko ng yuko pagka tayo ay nasa problema, iyak ng iyak. So alam niyo po, God is giving us that power to overcome even temptations. Na po, binibigyan din tayo ng Diyos ng lakas para gumabay sa mga mahihina. Kasi kung tayo ay hindi magiging malakas, sino pa ang mag-guide sa mga mahihina? Ang mga mahihina po kadalasan yan ay yung mga bagong mananampalataya. Kailangan po nilang makakita ng modelo ng pinagdadaluyan ng lakas ng Diyos. So kailangan din natin ng power overall in general para isulong ang kaharian ng Diyos. So God has given us this power. Pangalawa po, and of love. Talking about love. Yan. So alam po natin, based from John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So yung sacrifice, there is an element of sacrifice sa pag-ibig, sa panahon ng ng peligro, ang Kristiyano po ay kailangang magpakita ng sakripisyo, lalong-lalo na sa mga kapwa mananampalataya na nangangailangan ng tulong. Sabi nga rin po sa 1 John 3:16, by this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. So, sabi po rito, malalaman natin ang pag-ibig na siya nga na nagbigay ng buhay para sa atin. Tayo din daw dapat tayo mag-alay ng buhay para sa ating kapwa mananampalataya. So, yung pong love na iyan, alam niyo po, wala pong pipigil talaga. Kahit na may mga persecutions, kahit may mga kahinaan, wala pong pipigil sa atin para kahit yung situation na parang naduduwag ka, because God has given us that power and God has given us that love to continue sacrificing for our fellow brothers and sisters. At ang ikatlo po nito ay sound mind. Ano po? Another word na ginamit dito ay self-control. Yan. Self-control po para saan? Na kahit na kahalubilo mo ang mga tao sa mundo, ang mga worldly people, at expose ka sa napakaraming tukso, nare-regulate mo, nakokontrol mo ang iyong kilos, nakokontrol mo ang iyong isip, nakokontrol mo ang iyong pananalita. Okay? Nakakagawa ka ng mga bagay at nakakapag-isip ka ng mga bagay na tama. Hindi ka padalos-dalos. Hindi ka impulsive, hindi ka emotional. Kaya mong pigilan ang sarili mo. Kaya mong pigilan ang iyong mga desires na maaaring makapahamak sa iyo. Alam niyo po, ang isang bagay po na nakakapag-influence po sa atin, na nanunukso at nananakot ay ang media po. Sa kakapanood po natin, hindi lamang po sa television, kundi na rin po sa Facebook at syempre po rin sa Messenger. Nakakapagkalat po ang tao ng takot. Kaya po marami natatakot ngayon sa panahon po natin ngayon. Kaya kung hindi ka magbabantay sa sarili mo, sa iyong isip at emosyon, magkakamali ka ng desisyon sa buhay. Kaya kailangan po nating magbantay sa ating isip. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, hindi ka na kailangan maging may stress, hindi ka na kailangan maguluhan o matakot dahil binigyan ka ng Diyos
ng espiritu ng katapangan. Kung titignan po natin yung salitang sound mind, maganda po kasi pagka kinaklaro po natin sa kanyang original language na Greek, ito po ay galing sa dalawang salitang na i-compound, na i-dugtong, Ang word po na ito ay sophroneo. So parang dito galing yung pangalang Sophronio. Yan, di ba? O Sophronia, yung mga pangalan ng ating mga lolo't lola, So ito po ay compounded word ng dalawang salita. Una po ay sozo. Ibig sabihin po nito, saved or delivered, revived, protected, safe, and secure. So, parang ang picture po dito, parang yung taong nag-aagaw buhay, halos mamamatay na, pero naagapan, na-revive ng doktor. So, kung dati ang isip mo ay isip makamundo, nung ikay naging Kristiyano, ang isip mo ay binago na ng Diyos. Okay? At patuloy binabago ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. So you have a saved mind. Pangalawa po ay phroneo. Okay? Phroneo. Ibig sabihin po nito ay intelligence. Ito po ay ang total frame of thinking and emotion. Kasama na po lahat patungkol sa pag-iisip at pagpapasya. Kaya po pag pinagsama po itong dalawang salitang ito, ang word na lalabas ay sophroneo. Okay? The mind that is totally delivered, rescued, protected, safe, and secured. Na kahit na may tukso, kahit na nakaka-overwhelm ang sitwasyon natin, kahit nakakatakot, feeling nakakatakot po talaga, kaya mo pa ring mag-isip ng tama at hindi ka matatakot dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo at ng salita. At ang salita po ay napakahalagang maghari po sa atin. Kahit natitempt tayo, hindi tayo nakakagawa ng maling desisyon. Dahil ang Espiritu Santo ay nariyan upang tulungan tayo at bigyan ka ng katapangang harapin ang anumang hamon na mayroon ka ngayon. Kaya kung susumahin po natin ang sinasabi sa 2 Timothy 1:7, kung atin pong i-rephrase po, parang papalawakin mo ang kanyang scripture. For God gave us a spirit not of fear, but of power and of love. And He has given you a mind that has been delivered, rescued, revived, protected, safe, and secure, so that it is no longer affected by illogical and unwise thoughts. Sa Tagalog, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pag-iisip na nailigtas, may katinuan, protektado, at may pagpipigil sa sarili laban sa mga walang katinuan o pabigla-biglang pag-iisip at desisyon. Alam niyo po, when you are guided by the Word of God, you think differently. Emotions are guarded. So, kapag ikaw po ay ginaguide ng salita ng Diyos, makikita po natin na kahit na mayroong demonic attack o parang mayroong papasok sa isip mo na magbibigay sa iyo ng pag-aalanganin sa salita ng Diyos o bibigyan ka ng takot o panghihinaan ka ng loob o ng discouragement, it will defend you from demonic assault. Yung spirito na iyan na binigay ng Diyos sa atin, yung love, power, and of sound mind, ang mag-guard sa ating sarili para hindi po tayo makagawa ng mga maling pasya. Tandaan po natin, ang tira ng demonyo sa atin ay sa isip at sa ating
emosyon. Yan po, kung sasabihin kong mag-iingat tayo, hindi po natin kayang ingatan lamang sa ating sarili yan. Ang Espiritu Santo po ang nagbigay na po sa atin ng ganap na tapang upang humarap sa lahat ng ating takot sa buhay. In conclusion, tayo po ay dapat na mag-focus sa ating Panginoon. Huwag kang mag-focus sa mga problema. Okay lang na ma-update ka ng news. Okay lang po yan. Pero yung iba po nag-update sa mga problema, nag-update sa mga ilan na ba ang infected ng virus, ilan na ba nasasawi, ay wag po tayo doon tumingin. Kahit na tayo po ay nakikinig ng balita, alam po natin, nakaugat po tayo, nakaangkla ang ating spirito, ang ating pong isip sa salita po ng Diyos. Ibigay po natin lahat ng concerns po natin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, honestly, natatakot ako. Yan. Okay lang na maging honest sa Panginoon. You have to give to the Lord, surrender to the Lord all your fears. Yang doubts na yan, ibigay mo yan sa Panginoon. And believe that your mind is protected and will not think of any fear in your heart. So, i-claim mo sa sarili mo ang verse po na ito sa 2 Timothy 1 verse 7, that God has not given you a spirit of fear, but He has given you already a spirit of power, love, and of sound mind. Okay? Kaya, next time, kapag ikaw ay nararamdaman mong may demonic assault sa iyo, kailangan mong sabihin sa demonyo at i-declare mo ito, I-shut up mo siya at i-declare mo ito, sabihin mo, my mind is stable, delivered, protected, safe, and secure. Devil, you have no power over me, and I am rebuking that spirit of fear in my heart and mind. I have a sound mind. I have a self-controlled emotion, and I will do what God wants me to do, whatever the situation may be. Kaya po, ngayon ay nais ko po magbigay po ng pangwakas na panalangin para po sa ating lahat. At patuloy lang po tayo umasa sa Panginoon. Ang totoo pong unos ay wala po sa paligid natin. Ang totoo pong unos ay ang nasa loob natin na dapat po nating mapakalma dahil po narito po sa puso natin ang Panginoong Jesus. Sabi po nga ng Biblia, be still and know that I am God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin. You are worthy of all praise, worship, and adoration. You are a sovereign God. Ikaw po ang nagro-rule mula noon hanggang ngayon. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon at humihingi kami ng tawad. Dahil, Panginoon, kahit kami man na mga mananampalataya, ay napangungunahan kami ng takot. At dahil na rin sa mas madalas kaming nakatingin sa mga negatibong balita kaysa sa kadakilaan ng aming Diyos na nakasulat sa Biblia. Panginoon, salamat po dahil nais naming iugnay ang iyong salita sa aming isip, sa aming puso. We will trust you with all of our hearts and lean not on our own understanding. Lord, we just want to infuse your word in our minds and sinusurrender namin sa iyo lahat ng aming takot. And Lord, salamat po sa panahon po ngayon. Nakakatakot man sa labas, but God, you have given us this spirit of power and of love and of sound mind. Panginoon, hayaan mong gamitin namin itong tapang na ito, itong kapangyarihan na ito, at itong pag-ibig po na ito sa pag-reach out sa mga pamamaraan na available po lamang sa social media. Lord, give us this
courage to share the gospel to our families and friends, O Lord. At kami naka-lockdown, kami kasama ng aming mga pamilya. Hayaan mong ipakita namin, ipamalas namin yung pag-ibig na iyan sa aming mga kapamilya na makita sa amin. Hindi man sila nagbubukas ng Biblia, kami po ang nakikita nilang buhay na Biblia na nagte-testify kung gaano kakabuti sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Lord, we apply the blood of Jesus over this family, Lord God, watching right now. At kung ano man ang sakit nila, ano man ang kanilang pinagdadaanan ngayon, ano man po, Panginoon, ang kabigatan ng kanilang puso, Lord, be with them, Lord God. Be with them, O Lord. Salamat po. Lord, I leave your presence in their lives right now. And Lord, I speak that love, joy, and peace settling in their homes. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. Ako po Conquest Evangelistic Church, Marikina. Pagpalain po kayong lahat. Maraming salamat po.